taos puso ba, o sincere, o heartfelt ba yung apology, yung paghingi ng tawad ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos? At nung sa press ko, napahiya ba talaga siya? Mali ba yung ginawa sa kanya? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, itong si FLM, pinakawalan, pansamantala, out on bail siya. Dun sa kasong unjust vexation na sinapa sa kanya ni Makagago, o si MG, no? Was a man. Ito yung ilang bahagi ng kanyang speech. Magandang gabi po sa lahat. Kalalaya ko lang po pansamantala. Maraming salamat po doon sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po doon sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso ako po ay para pong mahatulan na isang kriminal. Ang galing, ano? Talagang taos puso. Talagang kung hindi mo kilala tong taong to, ngayon mo lang napanood, matig ang damdamin mo, sabi mo, wow, ba't naman siya pinahirapan? Ba't naman kinulong? Unjust vexation lang naman eh. Kakaawa naman, pinahiya pa siya ng press con. Pinahiya ba talaga? Tapos sasabihin mo, dapat pakawalan na yan eh. Dapat ganito, dapat ganyan. Well, kung hindi niyo alam ang background nitong tao to, kung hindi kayo aware sa mga pinagagawa niya sa mga OFW, sa mga followers niya, at kung hindi niyo alam na milyon-milyon na nakuha niyang pera mula sa OFW, at ilang tao ang pinagmumura niya kahit pakawanin ng gobyerno yan, government official, at kung alam niyo na kung ano yung mga sinasabi niyang laban sa mga ibang tao, gaya ng sasabihin niya, inutangan daw siya ng milyon-milyon, kung hindi nyo alam yung mga yan, talaga maaawa kayo sa taon to. Baka yung iba sa inyo napaiyak pa nung napanood yung video niya yun na yan eh. Pero sabihin ko sa inyo, kunwari lang yan. Bakit ko nasabing kunwari? Ilang beses nang ganyan yan. Pag nasusukol, biglang magpapaawa. Nung ilang beses, nagsabi pa siya o nag-cite pa siya ng mga Bible verses. Guess what? Kinabukasan o pagkaraan ng ilang araw lang, ayun, todo mura na naman. Hindi totoo yan. Hindi totoo nagsisisi yan. Nagbabait-baitan lang yan kasi talo na siya eh. Alam niya wala na. Kahit magyabang siya, kahit sabihin niya na bilyonaryo siya, trilyonaryo, which ilang beses niya sinabi, wala din eh. Kitang-kita, hindi naman siya mayaman eh. Ilang araw bago siya nakakapag-bail. Eh, kailan ba siya nahuli? February 24. Ilang araw? 4, 5 araw bago siya nakapagpiyansa. Kung talagang bilyonaryo yan, yung 120,000 or so na bail, ilang ano ba, baka wala pang isang oras, dapat bayad na. Kaya siya nagsusorry, kasi talo na siya eh. Ang pinakadahilan, kaya siya naggagaganyan, nagsusorry-sorry. Ha? Gusto lang niya makakuha ng simpatya. Baka sakaling meron pa siyang mauto at magbigay ng pera, pagpalipad, scammer talaga eh. Kaya ngayon yan ginagawa niya. Kumukuha na naman ng simpatya, papaawa. At marami sa inyo naawa naman. Mag-isip-isip kayo. Pagka ganyan may mga umiiyak-iyak, humihingi ng tawad, kala nyo nakakaawa, wag muna kayo maniniwala kaagad. Isipin nyo muna, mag-research muna kayo. Tapos tsaka nyo sabihin kung nakakaawa o talagang legit ba na naghihirap siya, nahihirapan siya. Tayong mga Pilipino kasi likas na maawain. Pag may nakita tayo na ganyan, nahihirapan, iiyak-iyak, first instinct natin is, yun, lapitan, tulungan, bigyan ng comfort, di ba? Patahanin. Kaya lang delikado yan. Kaya maraming naloloko sa ganyan. Hindi ko sinasabing huwag tayong tumulong. Pero pipiliin natin maigi. Aalamin kung legit ba na naghihirap siya o dapat bang tulungan. In this case, guys, wala yan.
Hindi totoong ano yan. Hindi totoong nagsusorry yan. Ilang beses na nagdrama-drama ng ganyan yun eh. Tapos yung sa ano naman, sa press con niya, yun nga, same thing. Nagpaawa rin siya. Sige, baka lang ano, sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, ba't ako kayo sir? Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, ang just fixation lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag isang kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Wala. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay niyo ako! Hampas lupa ka! Kanya. At just fixation lang naman yun. Kung pahiyain niyo ako, para naman siyang criminal. Para naman daw siya pumatay. Yan ba yung mga iba niyang kaso? Ilang milyon pera ang nakuha niya sa mga OFW. Ilang OFW ang nasira ang buhay dahil sa ginawa niya. Pang-scam na yan, panghihingi ng pera. Diba? At meron pa siyang kaso yung human trafficking, hindi niyo ba alam yun? Out on bail siya. Dahil sa kasong human trafficking. Pero imbis na tumino, imbis na magbagong buhay, ano ginawa niya? Ang dami pa rin yung pinagmumura. Tapos ang sabi pa nung iba, sabi pa nung isang senador, away vlogger daw yun. Bakit daw nakailang kapulisan? Hindi yung basta away vlogger eh. Una-una, ganun naman talaga dapat eh. Kulitan lang sana ang balak ni MG nun eh. Sino ba unang nagkaso? Si Norman Mangusi. Siya mismo nagsabi nun, di ba? Tapos ang dami yung sinabi laban kay MG. Kung nagkaso na siya, ibang level na yon. Hindi na asaran yon. Siyempre, gagawin ni MG, kakasuhan din niya. Siya din, titira din. Hindi naman pwedeng tungangalang ka. Hindi naman pwedeng hayaan lang ni MG na gano'n-gano'n na lang. At ang nangyari, marami ang lumapit, marami ang kumausap kay MG, at marami ang nagsampa ng reklamo. At marami ang nag-voice out, nagsabi kung paano sila naloko nitong taong to. Hindi lang basta simpleng ano lang yung kinaso sa kanya, marami yan. Kaya nagkaroon ng ganung press con para maging aware yung ibang na biktima na mag-move forward at para hindi na siya makapagbiktima rin ng iba. Para matigil na yung kanyang panloloko sa mga tao. Ganun yun. Kasi mga umaangal ng ganyan, yun lang napanood nila, yung clip lang na yun. Yung press con lang na yun. Na hindi pa nila alam kung ano talaga yung pagkatao ng tao to. O pag nalaman nila masama pala tong tao na to, magbabago isip nila, di ba? Yung iba dyan, biglang bawi ng statement, biglang bumait-bait. Medyo nag-iba na yung kanilang sinasabi tungkol dito kay FLM. Medyo nawala na yung awa nila. Malalim tong na to tong issue na to. Hindi ito basta nangyari lang kailan lang nag-away, nagkasuhan agad, hindi. Ilang buwan yan, halos taon nga yan. Kung mapapanood yung mga video ni Makagago, simulan nyo yan, yung rise and fall nito ni doon nagsimula kasi ito rise and fall of FLM or Norman Mangusi na ginawa ni Makagago noon. Napanood ko yan, simula nung video ni tuloy-tuloy yan. Bawat episode, bawat video ni MG napanood ko. Napanood ko rin yung video ng mga ibang vloggers, Macmac Pablo, yan, si Bungo, The Kings, yung mga yan. Panood ko yan, Ear Vlog, diba? So maraming mga pangyayari, maraming noon pa. Maraming ginawa tong kalokohan tong FLM na to. Kaya dapat pag-aralan muna kung anong mga nangyayari to. Panoorin niyo yung mga video ni Makagago, suggestion ko, para lubos niyo maunawaan kung ano tong isyong to. Sabi ko sa hindi ito basta-basta away vlogger lang o Maraming nasirang buhay dito, marami ang na-bankrupt. Meron pa nga iba alam mo na, inano nila yung sarili nila, tinegi nila yung sarili nila dahil sa sobrang depression, sa sobrang sama ng loob. Yung iba nagkasakit, ayun nga, marami dyan. Na bankrupt, nawala yung kotse,
Binenta yung bahay, nasira yung kabuhay, nag-away-away pa sila ng mga pamilya nila. Bakit? Dahil, yun, nagtiwala sila sa taong to. Marami yung mga life savings nila na galaw dahil binigay sa taong to. Bakit naman nila binigay? Sabihin ng mga iba, kasalanan nyo. Tumulong kasi kayo, ba't kasi kayo nagbigay? Hindi rin natin sila basta masisisi kasi pinalabas ng dati ni FLM na tutulong siya sa may hirap. Yung sinasabi niya, pandemic hero, ganyan-ganyan, nagbigay doon ng bigas. Naniwala yung mga tao, natutulong siya. Ginamit niya yung, kinuha niya yung emotion ng mga tao para tumulong. Siyempre, mga OFW, gusto rin nilang makatulong sa mga kapwa Pilipino na naghihirap, lalo na nung pandemic. So, nagbigay sila ng pera na ang paniniwala nila, gagamitin ito sa tulong. Gagamitin pambili ng bigas, ng mga iba pang pagkain at itutulong sa mga mahihirap. Ano nangyari? Ilang porsyento lang ang binigay kunwari. Ilang porsyento lang sa pera, ilang porsyento lang sa milyon-milyong halaga ang napunta talaga sa humanitarian na sinasabi nila. Karamihan doon, ayun, binulsa na ni FLM at nung kanyang mga alagad. Karamihan doon pinansugal. Kaya yun ang sabi nila, budol daw. Tapos yung kay MG naman, hindi lang naman si MG ang inano niya ang binastos niya ang pinagmumura niya Pati pamilya ni MG, lalo na yung asawa ni MG. Ang tindi ng mga pinagsasabi niya, masyado ng below the belt. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, okay kasino-sino pa yan. Lopez. Ko yung mukha mo eh. Pakialam ko kung Lopez. Pag pa silang lahat eh. Lopez ang asawa. Ipagdo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatakutin mo ko sa isang gato na asawa Lopez? Gusto mo pag-in ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalalaba, tatakutin mo pa ako. Sa ko pa natin sa mukha yan eh. Ano pangalan? Achit pa Lopez? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! At dito, hindi ho public figure ang asawa ko ha. Wala. Hindi siya ganun. Like, mahilig lang siya magpo-post, pero hindi siya public figure. Walang ganun. Negosyante din ang asawa ko, okay? Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng ha? Ina mo babaeng disda? Feeling mo naman diring ka, tanga, disda ka kung sino-sino sa'yo. Kumakain ka ng di ba? At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, mo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pala. Pok ka, di ba? Dahil hindi mo na maililigtas yung kadisdahan mo, pumatol ka na sa bonjing. Hindi mo na maililigtas yung kapok mo, nag-asawa ka na ng bonjing. Pinasalaw mo na sa bonjing yung pagkakasya mo, kung sino-sino sa'yo. Dong nagkaanak ka, ipinasalaw mo sa bonjing. Alam mo, sa totoo lang, babaeng yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. Sasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Tolongges ang buong lahi mo, ina mo. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. Buong lahi mo, pwede ko ipasampal ng isa hanggang sa dumugong uso. Sampal lang, pasasampal ko yung buong lahi mo. Magmula sa taas hanggang sa baba, pwede kong pakuha isa-isa yan. Pasampal ko lang yung uso niyan hanggang sa dumugo. Paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. At least ako pagkain lang at yosi ang pinapasok ko sa bibig ko. Minsan alak. Ikaw, drugs. Di ba? Yosi, alak, pagkain, bulok na So ngayon, pansamantalang nakalaya itong si FLM, si Norman Mangusin dahil nakapagpiyansa nga, no? Pero marami maglalabasan na mga reklamo, mga kaso dyan, mga warrant. Kaya abangan natin ng mga susunod na mangyayari. Maraming salamat sa panonood, guys. Have a good day.